Nung nakaraan may nagtanong, Madam, ano pong ginagamit niyong suklay dyan sa Africa? Gusto ko sabihin na yung tinik ng isda pero feeling ko hindi naman siya masasatisfy doon. Feeling ko tatawa siya ng konti pero parang hindi pa rin siya masyadong masaya. Kaya ang sinabi ko na lang sa kanya na pinangsusuklay namin ay yung tinik ng cactus. Sinabi ko sa kanya na marami kaming cactus sa paligid, tapos pagtapos mo maglublob sa sapa, pumutol ka na lang ng maliit na cactus sa tabi. At yon ang ihahagod mo sa anit mo. Ina-imagine ko sa kanya na habang naglalakad ako kasama ang mga unggoy at mga camel na alaga ko, pwede akong dumampot ng cactus sa tabi-tabi para naman gumanda yung buhok ko. Pero hindi ko na pina-imagine sa kanya na pag ginawa ko yun sa totoong buhay, duguan ako. Hindi ko na lang din pinaliwanag sa kanya na pag ginawa ko yun, gaganda nga siguro yung buhok ko, pero sabog-sabog naman yung anit ko. Ang tatalim ng tinik nun, be. Ewan ko ba dito kay Mamshi kung makatanong, hindi ko alam kung basher o kakampi. Marami kaya kaming suklay dito. May mga made in China pa nga kami. Grabe naman kayo makalait sa amin. May airport kaya kami. Hoy, yung airport namin dito, may aeroplano. Wag ka. Di tulak nga lang. Yung kada take off, may tagatulak sa dalawang pakpak at saka sa buntot. O at least may aeroplano. Tapos paglalanding, manual ang preno. O bakit? Ang airport namin dito, laging basa ang asfalto. Para paglanding ng eroplano, pagdikit pa lang ng gulong, kapit na kapit talaga. Wag lang sana masyadong basa yung asfalto kasi baka mamaya paglanding naman, Diyos ko, matalisod yung eroplano. Ang pangit naman nun, hindi nakakaganda ng image. O bakit? At least malinis yung airport namin. Kung sa inyo nga wala naman pala yan kung ano-anong tinatanim sa maleta. Yung mga immigration officer nyo pa naghahanap ng yearbook. Tapos yung mga pinaghahanap ng gobyerno, wanted, nakalusot, samantalang yung mga OFW, offload. At least, dito sa amin, hindi mo na kailangan magtanim ng mga kung ano-ano sa maleta kasi pag landing mo, palayan na agad. Ay naku, nanggigigil tuloy ako. Kasalanan to ni ate, nagtanong-tanong pa kasi kung anong suklay yung ginagamit namin dito Hindi naman porke puro kami mga kulot na nakatira dito, hindi na kami nagsusuklay. Kayo din naman dyan sa Pilipinas, puro din naman kayo mga kulot Madalas lang talaga kayo mabudol ng mga salon. Yung mga salon maglalagay ng karatula sa labas, promo, 2,500, any length, rebond. O ikaw naman, syunga-syunga, pasok ka din. Pagdating mo dun sa loob, sasabihin sa'yo, ay ma'am, ang haba ng buhok mo, iba presyo niyan. Hindi nyo kami gayahin dito, puro kami natural. Meron kaming aloe vera, may coconut milk, may coconut oil. Meron kaming extra virgin kinemerut coconut oil. Huwag ka lang magkakamali ng dampot ng oil, baka naman yung langis kung maipahid mo, mahati yung katawan mo sa hating gabi. Imbes na gusto mo lang pagandahin yung buhok mo, nagwakwak ka pa dun sa ere, baka magkita pa tayo. Buti nga walang mga immigration officer sa Himpapawid. Naku, baka mamaya maitanong pa kung sino yung crush natin ng grade 2. O siya, mag-enjoy na lang kayo dyan sa binibake ko. Pakihango na rin, 15 minutes lang yan. May appointment pa kasi ako. Maghahating gabi na rin kasi, hahanap pa ako ng magandang parkingan ng kalahating katawan. Bad trip kasi, pag may nakakita, nilalagyan ng asin Wala namang epekto yun, hina-high blood lang ako.